Hi everyone, it's Amy Grace and welcome back to my channel. So today ay excited ako na i-share itong content na to sa inyo. Well, actually pinaplano pa lang tong content na to, na excite na talaga ako. Parang nag-spark yung aking passion pag talagang pinag-uusapan ay about homeschooling. So today nga ang i-share ko sa inyo ay yung My Homeschooling Mom Essential. So marami tayong mga pwedeng gawin bilang mga homeschooling moms, pero importante pa rin that we take care of ourselves kasi nga tayo din talaga yung mommy na, tapos homemaker pa, asawa pa tayo, and at the same time, homeschooling moms tayo. So, kailangan na alagaan din natin yung ating sarili. So, itong mga i-share ko sa inyo ay ito yung mga best practices na ginagawa ko na sobrang nakatulong sa akin or nakakatulong sa akin, no, to keep my sanity. Kasi nga, ang dami kong ginagawa. So, I'm a wife to my husband. Siyempre, unang-una yon. And then, homeschooling mom to 3 wonderful kids. And also, ako ay isang mompreneur. So, hashtag mompreneur. So, meron akong niraran na isang business. Ang tawag din sa business namin ay Graceful Publication. So, ito yung pinapublish namin, yung mga activity books, learning materials na ginagawa natin dito sa Graceful Homeschooling. And then, meron din akong create na isang online course naman para matulungan yung mga homeschooling moms or kaya homeschooling parents, stay-at-home moms. Ngayon ay mga OFWs na rin. So, nag-join na rin yung mga OFWs doon sa online course na to. Nang tawag ay Papers to Profit. So, yung Papers to Profits ay tutulungan kayo to set up your own printing business at kumita habang nasa bahay. So, yan yung mga ginagawa ko. Kaya kinakailangan ko talagang alagaan yung aking sarili. So, yan. Ngayon, mag-start na tayo. I-share ko na sa inyo yung aking homeschooling mom essentials. So, unang-una na ginagawa ko, first thing in the morning ay magbasa ng Bible. So, yan. Well, actually, naliligo na ako para at least fresh talaga, fresh start talaga yung aking morning. So, yan. So, nagbabasa ako ng aking Bible. So, nakita niyo yung tabs ko kasi nga, sobrang hilig ko din talaga na maglagay ng mga tabs sa aking Bible. So, pero, yan. Unang-una, ina-align ko talaga yung sarili ko with the Word of God kasi importante. Tapos, dito din talaga tayo makapag-draw ng strength kung ano yung talagang sinasabi ng Bible. And then, at the same time, no, pag homeschooling mom ka, minsan naiisip mo na tama ba, enough ba yung mga naturo ko sa aking mga anak? So, babalik lang tayo sa Bible. Ano ba yung sinasabi ng Bible sa atin as our identity? Sometimes, ang daming mga lies ng enemy sa atin na hindi ka enough or kaya naman ay hindi naman natuto yung anak mo sa'yo, lumalaki ng hindi maayos yung anak mo. So, yung mga lies na yan. So, kailangan natin talaga na bumalik sa sinasabi ng Word of God or sinasabi ni God sa atin. So, yan yung unang-unang essential talaga sa akin, yung Word of God or yung Bible. So, next ay, since nagbabasa na ng Bible, so, meron din akong ginagamit na mga devotionals or devotional books and journals. So, itong mga to ay ginawa ko. So, dahil alam ko din kung ano yung need ng homeschooling mom. So, meron akong ginawa dito na specific siya para sa mga homeschooling mom. So, ito ay tinatawag na Rooted. It's a homeschooling mom reflection journal. So, meron kang mga topics dito na babasahin, mga devotional. Tapos, on this part naman ay meron ka dyang reflection and then call to action. So, importante kasi na meron talaga tayong call to action para at least magagawa talaga natin yung task or yung specific task na pinapagawa sa atin. And then, meron ako dito ang nilagay na notes para lang susulatan ng mga homeschooling moms. So, yan yung Rooted. It's a devotional book or reflection journal. And also, meron din ako ditong ginawa na 50 days of less of me and more of Jesus. So, this one is also a devotional na ginawa ko. Yan. Para lang din talagang mabalik tayo sa kung ano ba yung sinasabi sa atin ng Bible. So, yan yung pangalawang homeschooling mom essential ko. So, dahil nagjo-journal na tayo, so kinakailangan ko din, of course, ng mga colored pens, ng mga highlighters. So, gustong-gusto ko kasi nag-highlight talaga ng mga, so gustong-gusto ko nag-highlight ng mga books, ng Bible, even yung Bible ko at yung mga journal. So, gusto-gusto ko talaga nag-highlights. Kaya, kinakailangan ko ng mga writing materials na kagaya nito and mamaya ipapakita ko yung isa pa kung saan ko ginagamit itong mga writing materials na to. So, yan, very essential for me yung mga pens. At alam nyo, sobrang in love ako sa mga pens. Kung nakaka-relate kayo, no, lagay nyo naman sa comment section kung ganun din kayo na parang
pagpupunta kayo sa grocery store, sa school supply store, or kaya sa stationery shops or stationery stores, hindi pwedeng hindi kayo bibili ng ballpen. So, ako lang ba yun? Or kayo din ganon? Let me know in the comments section. So now, ito din yung isa sa mga essentials na kinakailangan ko, ang mga books. Kasi tayo mga homeschooling moms, kinakailangan natin na parang kahit papano makarinig din tayo ng mga experiences ng ibang mga tao, especially yung mga homeschooling moms din. Kaya, importante na nagbabasa din tayo ng mga books para at least halimbawa yung experience natin na to, hindi lang siya isolated case para sa atin. Meron ding ibang mga mommies na naka-experience ng ganon. Kaya ako mahilig din talaga na magbasa ng mga homeschooling books. So, yan. Yung ibang mga homeschooling books ko ay mga nasa pahiraman kasi hiniram nila. Pero meron akong ginawang isang book na ang tawag ay Raising Brave Arrows. So, ito naman ay guide ito to homeschooling in the Philippines. So, naka-contextualized ito sa Pilipinas at ako to nag-author nito. So, nilagay ko lang lahat ng mga experiences namin dito sa pag-homeschool at yung ibang mga tips din kung paano tayo mag-homeschool dito sa Philippines. Kasi yung mga books na kagaya nito ay parang naka-contextualize siya sa US dahil syempre, di ba, sa US talaga marami talagang mga nag-homeschool. Tapos dito sa Pilipinas, hindi naman din masyado. Na-open lang yung mind natin sa homeschooling nung nagkaroon ng pandemic. Pero yan, meron akong ginawa na I hope makatulong sa inyo, no? It's called Raising Brave Arrows, a guide to homeschooling in the Philippines. So, yan, meron ako dyang mga experiences na nilagay kung paano kami nag-homeschool ng mga bata. Pinuhos ko dito lahat ng mga experiences, lahat mga natutunan ko sa pag-homeschool namin for I think 9 years na yata ngayon. So, yan yung mga homeschooling books. So, meron din ako mga iba't ibang klase, mga books na binabasa. Like, for example, ito ay developmentally appropriate play. So, this one naman ay guiding young children to a higher level. So, this one ay mga pang preschoolers. So, kung gusto nyo din talaga na mag-create ng mga environment na appropriate siya sa mga young learners. So, ito yung binabasa ko na book. I don't know kung meron ito sa market kasi binigay lang to ng pinsan ko na teacher sa China. So, yan, ito yung isa sa binasa ko. So, another book ay itong Engaging Children's Minds, The Project Approach. So, hindi ko din alam kung meron ito kasi binigay lang din ito ng pinsan ko. This one naman ay para lang din yung mga bata ay mag-grow sila at mag-flourish mentally. So, this one ay for preschoolers din to primary age na mga bata. So, yan, yung mga ibang binabasa ko. Another sets of books na binabasa ko ay yung mga parenting books. So, favorite ko din nagbabasa ng mga ganito kasi nga, dito ako nakakapagbasa ng mga experiences din ng mga parents or homeschooling or mga mothers din na kagaya ko. So, ito yung isa sa favorite ko, The Power of a Praying Parent. So sobrang ganda nitong book na to. You can actually see this sa mga, kahit sa mga e-commerce platforms, meron sila nito. And then, also this one, Motivate. So, gustong-gusto ko din ito kasi meron silang share dito na 8 Secrets of Successful Parenting. Sobrang ganda nito. Yan, ilalagay ko lahat pala ng mga links nito down in the description box. So, try ko na ihanapin ito sa ating mga e-commerce platform. And then, ito, next one ay itong 5 conversations you must have with your daughter. And then, may counterpart ito naman na with your son. So, ito ay nasimulan ko ng basahin kasi nasa grade 6 na si Zoe. So, I have to really do this and then take it into heart para at least ay mag-guide ko siya lang sa mga conversations na kinakailangan namin pag-usapan as nasa twin na kasi siya. So, yan. Okay, tapos meron ako dito with your son. So, hindi ko pa ito nasimulan actually, pero I'll start reading this one. So, yan. Excited ako na basahin ito kasi ito naman yung para sa mga boys. Kasi dalawa yung boys ko, kaya kinakailangan kong basahin yan. And then, this also my first, second, and third attempts at parenting. So, sobrang ganda din ito and ang dami talaga din nating matututunan dito sa book na to. So, yan, yung mga books, ito ay very essential to para sa akin bilang homeschooling mom. Next ay yung kagaya na sinasabi ko kung saan ko ginagamit yung aking mga writing materials ay yan. So, meron din ako dito mga homeschool planners or ito ay homeschool planner tapos ito naman ay lesson planner. Sobrang helpful nito for me dahil tatlo na nga yung hino-homeschool ko
ko with multiple grade levels. Imagine that, kung gaano yun ka-chaotic kung hindi ko organize talaga yung aking schedule at i-organize yung aming mga lessons. So, yan. Very helpful nito for me kasi na-i-organize ko nga yung aming mga lessons. So, ito ay ginawa ko, yung homeschool planner na to, and naka-contextualize din ito para sa atin. Tapos, sobrang natuwa lang din ako after ko makreate nito dahil nakita ko lang din kung gaano talaga ka-importante o yung power of organizing things or organizing the lessons, especially kung ikaw ay maraming mga hino-homeschool. So, yan. Ito yung homeschool planner. So, meron tong monthly plans na spread. Tapos, meron ka din dito yung mga lesson planner per week para at least ay weekly din naka-organize yung iyong mga naka-organize din yung iyong mga gagawin. And then, what I like about this ay meron itong monthly focus kung ano yung gusto nyong i-focus on this month. And then, meron ka din monthly journal para at least nakakapag-reflect ka din when it comes to your homeschooling. So, yan. And then, ito din, yung isa na to ay lesson planner naman ito. So, yung lesson planner, it helps me a lot din, especially with multiple kids kasi, yan. So, dito ko nilalagay. So, yung si Zoe is grade 6 and independent learner na siya. Kaya naman, ang ginagawa ko na lang ay sinusulat ko yung mga questions ko, tapos tatawagin ko na lang siya para i-ask yung mga questions doon sa lessons na binasa niya on her own. So, ganun din yung kay Yosh. Si Yosh din is somewhat independent learner na rin siya. And I'm happy about that kasi kahit na lumalabas kami or umaalis kami, ay nakakapag-aral pa rin sila. So, yan. Like for example, yan, ganyan yung ginagawa ko dito sa lesson planner. So, ito yung dalawang planners na sobrang essential for me. So, another one na I think na very essential for me na which is kakagawa ko lang nito. Bagong-bago pa nito. This one is Plan With Me. It's also a planner, pero itong planner na to, wala siya pwedeng gamitin ito ng lahat ng mga tao. So, yan, look at that. Ito palang itsura niya, sobrang nakaka-relax na siyang tingnan. So, meron diyang nakalagay na mood, tapos today's goals, and then meron din ditong weather, reminder to schedule things to get done today, exercise, kasi importante talaga yan that we do these things. Exercise, water intake, meal tracker, tapos meron ding money tracker, of course, kailangan natin magtipid. Well, ako lang din ba yun na kapag meron akong nakita na pwede to sa homeschool namin yan, hindi ko napipigilan ang sarili ko. Sa ibang mga bagay, kaya kong magpigil, pero pagkadating sa mga gamit sa homeschool, wala, hindi ko kayang tiisin. Okay, so meron din itong to call or email, then today I am grateful for, and then notes. Ang cute nito, look at that. Sobrang ganda, no? Sobrang makulay siya. So, ito yung kakagawa ko lang na planner, and I think this is also essential for me para to keep track naman my daily goals and my daily schedule. Kasi ito ay homeschool planner to para sa pag-homeschool, specifically made for homeschooling. And then, this one naman ay for day-to-day activities natin. So, yan yung Plan With Me. So, yan yung aking mga homeschooling mom essentials. So, share nyo naman sa comment section kung ano yung mga homeschooling mom essentials ninyo. So, isa-isahin nyo, okay lang yan. At babasahin natin itong mga to. So, thank you so much for joining me. And I hope that you would join the Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. Marami pa akong mga homeschooling, mga videos dito sa aking channel. So, explore nyo lang yung aking channel. So, thanks so much. I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!